Yes, halip po kayo mga kabayan. Mag-update tayo sa bahay ni Ate Gemma. So ngayon mga kabayan ay iba na yung naramdaman ko ngayon. Hindi na masyadong nanervyos, hindi na masyadong magulo, hindi na masyadong nalungkot yung aking damdamin at aking isipan ngayon mga kabayan. Kahit papaano ay nakaluwag-luwag na rin, no, at nanumbalik yung konting sigla natin mga kabayan. Go tayo, sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin, iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema na maranasan natin, na masalo natin, na maharap natin, no, basta tayo malakas ang tiwala, kapit sa Panginoong Diyos sa lahat ng mga nangyayari at sa mga mangyayari pa lang, ay go lang tayo, manalig at lakasan yung loob natin mga kabayan. So ganun ang nangyari, na may kalungkutan, may kasiyahan. Ngayon ay lumuwag na at bumalik-balik na yung ating sigla dito sa pabahay ni Ate Gemma. So ayan na po mga kabayan. Yes, nalagyan na ni Kuya Aris ng trusses mga kabayan at ready na siya. At naka-ready na rin yung ating yero, nandoon na. So no problem mga kabayan, ikakabit na lang yan. Ang importante ay ready na, dadamputin na lang nila dyan mga kabayan at ilagay doon. Plus ito, ayan, nakita nyo po yan. So no problem na, no? At higit sa lahat, dahil nalagyan na po ng trusses yung mga kabayan, kunting-kunti na lang ay mabuo na nila yan. At next update natin dito, for sure, okay na. May bubong na yan. Yes! Sige, halip po kayo, ikot tayo, din pasok tayo sa loob mga kabayan para makita nyo kung anong natapos dyan, anong nagawa dyan, kung gaano kaganda ang bahay nila at kung gaano katibay ang bahay ni Ate Gemma. Halip po kayo. Wow! Tinira pala nila mga kabayan yung nandito sa likod na ating CR na malaki. Anong size to kuya? Yung CR natin? 150 by 150. Oh, 150 by 150 pa square mga kabayan. Malaki, malawak, at naka-ready na rin ang PVC para sa toilet bowl mga kabayan. Ready na yan siya. Hindi na talaga mapipigilan ang mansion ni Ate Gemma. Plus, yung ating safety tank. Ay, ang lalim pala kuya. Akala ko sabi mo hanggang ganun lang. Balon yan? Ang lalim. Akala mo naman balon mga kabayan. Para pang lifetime na. Grabe. Ang lalim po. Malalim na nga yung hinukay. Plus, yung in-extend ni kuya ay 3 patong na simento po mga kabayan. Kahit ito, mula dito sa lupa, sinubrahan pa ni kuya ng 3. Pero, nakahalo blocks po yung mga kabayan na. So, side by side, nakahalo blocks po yan. Hindi tinipid talaga ni Kuya Aris. At may mga bakal. Oh, look at that mga kabayan. Emphasize natin. Oh, 'di ba? So, talagang pulido at maayos ang pagkagawa mga kabayan. Kaya nga maraming napabilib dito kay Kuya Aris eh. Ginamit na 9 yan, sa 10. Yes, wala tayong ginamit na 9mm. Puro 10mm. 10mm. Oh, malaki, mahaba ang ginagamit nating bakal dyan. Walang tipid at napakaganda ng pagkagawa ng safety tank. Oh, 'di ba? Huwag kayong mag-alala ha, walang ano dito, walang magmo-moist. Kasi anuhin to ni palitada to ni Kuya Aris ng bongga. Walang magmo-moist diyan. Kaya nilitaw yan mga kabayan kasi ang lupa is slanting. Hindi pantay yung lupa. So siyempre ang paghukay hindi rin pantay. Kaya umigsis din si kuya dahil ang lupa dito na hinuhukay ay adobe na po mga kabayan, no? Adobe. Ito ayan, nakita niyo naman. 'Di ba pinakita ko sa inyo last time? Oh, adobe po mga kabayan. Tapos dito naman po mga kabayan sa CR, syempre nag-elevate si kuya, elevated to para magpantay dito sa sa
sa flooring sa loob ng bahay mga kabayan, kaya naka-elevate siya. Ilang patong to kuya? 4? 5? Bali, 5 pati. 5. So naka-elevate siya mga kabayan, no problem dyan. And then naka-ready na. Saka na lang kami maglagay ng inodoro kapag ano na. Oo, pag okay na siya, no problem. At least naka-ready na. And then syempre ikot tayo ulit dito. Ito, inaano na lang ni kuya, no problem, maganda na yung CR natin sa safety tank. Ikot tayo muli. Yes, muling pasilip sa bahay natin. Mukhang may umihi dito. Ipadiin itis ko yung ihi dito sinong umihi. Tapos pati ihi no napansin. Yes, ali kayo dito mga kababayan. Yung mga alulod natin naka-ready na rin, ha? Yung mga alulod natin naka-ready. Kuya, yung in-order namin kanina na long span para sa CR, wala. Ay, ibig ko sabihin, may available, pero kailangan natin mag-antay ng 1 linggo. Ha? Okay pa? Kaya pang antayin? Ha? Kulang na isa, kaya 3 yung order ko. Ah, kulang to ng 1. So, kailangan pala i-order na yon para mag-antay tayo ng 1 linggo kasi sa planta pa doon nila kukunin. So 3 pala. 3 ang kailangan natin. Okay, sige. Kahit hindi na nila i-deliver, kahit pick upin na lang para hindi na Tapin na lang namin. hassle. Kasi pag i-deliver lalong matagalan. So ganun na lang, i-order na lang mga kabayan. Okay, sige, no problem. So, ayan, nakita natin kanina, nasilip natin yung itong terrace. Nakita niyo na po yung terrace natin. Ayan. Kulang pa pala to ng 1, nabitin. Pero no problem. Idagdag natin doon para sa CR mga kabayan. O sige, halip po kayo sa loob mga kabayan. Welcome, pasok po. Muli, salamat po sa aking mga mapagmahal and very generous sponsors. Ang saya ng puso ko na meron na naman tayo nabigyan ng pag-asa at meron na naman tayong isang pamilya na na-save po natin, na nabigyan na maganda at disenteng bahay para sa pamilyang ito. Although merong kinakaharap ngayon na kalungkutan yung nagmamay-ari sa bahay na ito mga kabayan, pero ipagdasal natin ng bungga, no? Ipagdasal natin na agarang gagaling si Ate Gemma mga kabayan para masilayan muli itong magandang bahay na. Halip po kayo. So ayan po, tapos na dito. Naasintahan na yan lahat mga kabayan. Asinta ba tawag doon? Or nalagyan na ng hollow blocks. No? So, okay na. No problem na yung ating buong sala or dining or kitchen. Bongacious na siya mga kabayan. Wala na nagiging problema dyan yung bintana natin. So, dito tayo sa kabilang kwarto. Okay. Pasok tayo. Halip po kayo. Welcome po sa aming mansion. Yes! O, diba? Sabi ko po sa inyo mga kabayan ay okay na siya. At kaway-kaway, sa kisame, titinan natin, ipag-pray natin kung tuloy ang ating paglagay ng kisame, may awa ang Panginoong Diyos ay kakayanin ng ating powers. So ayan, kaway-kaway lang muna tayo ngayon at ibibigay sa atin yan basta malakas lang ang prayers natin. So nandito, baka mamaya may mag-message sa atin na maliit ang bintana natin. Hindi po ha. Oh, ayan oh. Oh. Ayan po ha, halos isang di pa standard size. Oh. Ganyan mga kabayan. So malaki po 'yan, standard size, malaki po 'yan. Then ganito din dito. Para dito sa likod, kung dito galing ang hangin, oh, fresh air, pero madalas dito yung hangin mga kabayan. Dito ang pasok.
Lalo na sa mga bandang tanghali dito. Pero pag bandang hapon mga kabayan, parang nag-iba na yung ihip ng hangin. Iba na yung anggulo ng hangin mga kabayan. Siyempre, magtanong sila, bakit isang ano lang yan? Isang kwarto? No? Bakit isang kwarto lang dapat 2 or 3? O sige, pumasok na ako dito sa room number 1. Punta tayo doon sa room number 2. Yes, welcome sa ating room number 2. Kung may dalawang bintana po doon sa room number 1, same din po dito sa room number 2. So, dalawa din ang bintana natin. Dito, pasok ang hangin at may bintana din dito at the same time, open dyan kasi may terrace yan dyan mga kabayan at grills lang yan na tubular na mga kapal at magaganda para bonggisyo siya tingnan. Kung anong laki po doon sa kabilang kwarto, same din po ang laki dito sa kabilang kwarto. So, wag na kayo maghanap mga kabayan ng room number 3, ha? Kasi kung maglagay tayo ng room number 3, wala na silang sala, wala na ng dining. So, siyempre kailangan din sa bahay na kahit papaano ay merong sala or may dining mga kabayan, may kitchen pa. So, lahat. Ito lang po ang nakayanan sa budget natin. No? Walang problema kung maglagay po tayo ng room number 3. Kung sobra-sobra yung ating budget mga kabayan, why not? Pero syempre, gaya ng sinabi ko, doon muna tayo sa priority. Kasi ang hirap po mga kabayan na mag-target tayo ng ilang kwarto, room number 1, room number 2, room number 3, room number 4, kung mag-target tayo na hindi natin hawak yung pera, na nakasalalay lang tayo sa mga follow up na pahabol-habol na budget. Din yung iba dito mga kabin, talaga nagdagdag pa ng ilang beses. Hala, Lori, ito dagdag ko, Lori, dagdag ko, Lori, ito pahabol ko, Lori, dagdag to. O diba, butin lang ng mga kabayan kasi bukod doon sa ating mga pioneer sponsors, meron din kahit papaano dadagdag ng mga bago nating sponsors. Kaya welcome at palakpakan natin ang mga luma at mga bagong sponsors na dumating sa channel na napaka-bless ng ating channel. Thank you sa tiwala at pagmamahal nila na bongga yung kanilang all-out support mga kabayan. Kaya nagpasalamat tayo kasi merong 2 kwarto. Paano po mga kabayan? Dahil nagdasal lang tayo na sana kakayanin natin. Kaya pinapriority ko kung alam ko kung ano yung sa tingin ko nakakayanin. Baka mamaya, wala tayong hawak na sufficienteng pera, hindi tayo naka 101% na assurance na kung kakayanin ba talaga natin ang bonggang-bongga. So, mahirapan tayo, baka mamaya iwanan nating bahay na nakatenga. Kasi nangyari na po yan isang beses mga kabayan sa channel ko na nag-request ng ganito mga kabayan, pero hindi natapos, natinggan, na bitin, etc. So, ayaw ko na talaga mangyari yun. Tama na yung isa, no, nadala na ako, lesson learned na, tama na yung isa, ayaw ko nang madagdagan pa na gano'n na naman ang mangyari. Okay na sa akin, enough na sa akin yung isang beses na nangyari, na na-experience natin sa channel. Kaya, papasalamatan na lang natin na may 2 kwarto. Wag na yung pasalamatan na natin na may 2 kwarto. Wag na po natin hanapin yung I love you na kwarto po mga kabayan. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi kasi natin bultuhan na one time, big time na hawak natin kaagad yung sufficienteng pera para makapag-decide tayo kaagad na 3 kwarto. Ginoo ko nga po ito mga kabayan kahit alam ko para lang pang initial na materyales. Then pinush ko ng pinush at awa ng Diyos ang lalambot ng puso ng ating mga very generous sponsors mga kabayan. Kaya ito ngayon ang nakita natin. Pero sa biyaya na natanggap nila ni Ate Gemma ay bonggacious,
No, sobrang bongga ito mga kabayan. At higit sa lahat ay malayong malayo ito sa dati nilang tinitirahan mga kabayan. At awa ng Diyos, higit sa lahat ay hindi tayo pinabayaan ng ating mga sponsors. Yun talaga ang pinaka-importante mga kabayan, na kahit hindi natin nahawakan kaagad yung targeting pera para mabuo to, na kahit pautay-utay, kahit pasundot-sundot, kahit pahabol-habol ay okay lang. At least, ang target natin na bahay na 2 kwarto, may kitchen, may sala, may terrace, may bubong, may bintana, at iba pa na target natin. Pero, we will see mga kabayan, who knows? Baka mamaya, may kisame, maganda ang bintana, may tiles, CR, kwarto, sala, at terrace. Kung meron mga kabayan ipagkaloob dito, why not gagawin natin? Kasi meron talaga tayong mga very generous sponsors na talagang, oh Lori, kumusta? Oh Lori, anong ganito? Oh Lori, anong ganyan? Na nagtatanong kung ano pang dapat gawin dito sa bahay nila. Pag nagawa yung mga kabayan, di ko alam, baka ma-break yung ganda sa bahay ni Mami D. Hindi natin alam mga kabayan, baka ito na yung pinakamaganda kung nagkataon mga kabayan na ma-break yung magandang bahay ni Mami D. We will see. So hindi naman tayo hindi naman ibig sabihin na kailangan natin ay paligsahan. Ibig sabihin, kapag bumuhos ang biyaya dito mga kabayan, ay hindi natin alam, baka gaganda palalo doon sa bahay ni Mami D kung nagkataon. So titinan natin, no? Kaya lagi ko sinasabi mga kabayan, pray lang tayo. Kasi hindi natin alam kung ano pa ang mga kasunod na biyaya na matatanggap natin. Basta magtiwala lang at dasal, no? At huwag mag-expect ng too much. Marunong mag-antay, marunong makontento, dahil ang biyaya kusang dumarating sa iyo. Minsan, ang hinihingi mo ganito lang, pero ang darating sa iyo isang dangkal. No? Ganun po mga kabayan. Yan ang napapansin ko sa channel natin mga kabayan. Hindi ako nag-expect ng too much, pero ang binibigay sa atin ay sagad-sagad, sobra-sobra ang biyaya, bongga. Kaya, tingnan natin mga kabayan kung ano pang mga kaganapan dito sa bahay ni Ate Gemma and Kuya Janry. Higit sa lahat, ipag-pray natin ngayon ang kalusugan ni Ate Gemma. Okay? So, pero no worries po mga kabayan. Ngayon ang sinabi ko ay naibsa na at bumalik-balik na yung sigla sa isipan ko na nadala na namin na na-confine na siya sa hospital. Kaysa yung i-compare ko dito mga kabayan na tuwing dating ko ay nakikita ko masama ang pakiramdam, na hindi makahinga, etc. etc. Hindi ako makagalaw ng maayos dito. Parang nablangko din ang utak ko mga kabayan. Ngayon kahit papaano ay bumalik-balik na ako sa sigla at hindi na ako masyadong nag-iisip kay Ate Gemma. Kasi dinadaw-dalaw naman din namin bago kami uuwi ng Pangasinan ay tinitiyak namin na kinukumusta namin si Ate Gemma. Dahil minomonitor ko rin po yung gamutan niya, kung anong na-inject sa kanya, kung anong iniinom niya, kung anong mga resita niya. So lahat po yun inaalam ko po mga kabayan. At nag-undergo sa mga laboratories kung anong request ng mga doktor, kaya no worries na. Okay, so ayan, teres tayo. So, sa nag-request po mga kabayan, yes, alam naman ni Kuya Aris yung pagdating sa mga tagusan or lagusan, sa mga pintuan. Alam naman, ito, yung CR namin hindi naman tapat, may lihis pa din. No, hindi tapat, may lihis pa rin. And then dito din po mga kabayan, ay lihis din po mga kabayan. Ayan oh. Nakita nyo naman, napapansin nyo naman sa video yan. Yes, alam at kabisado ni Kuya Aris yan kasi yan ang master niya eh. No, yan ang tinapos niya. Yan ang pinag-aralan niya ng 10 taon. No, kaya special ano niya yan, expertise. Dahil pinag-aralan niya yan sa Harvard, USA. Na pinag-aralan din ni Miriam Defensor, ng aking idolo. Kaya 100% alam niya yung mga ganyang pamanhiin, na tagos dito, wag itapat, ganyan. So alam po niya mga kapatid. Kasi siyempre concern lang yung ating mga manunood. Kasi talaga may pamanhiin at iba-iba yung paniniwala natin, opinion natin. So siyempre respeto natin at alam din po namin yan at ni Kuya Aris. Maraming salamat sa lahat ng mga concern, mga suggestion. Highly appreciated yan. Mga komento nyo ay mas lalong napaganda
yung aming ginagawa sa mission namin kasi dahil sa inyong mga suggestions, mga opinion nyo, mga tulong nyo at higit sa lahat yung ating mga sponsors, viewers, salamat po sa all-out support nyo. Bongga. Speechless ako mga kabayan sa all-out support nyo po sa aking channel. Bahala na si Lord at bukod tanging maigaganti ko lang po sa inyo dasal no na sana ay magsama pa tayo habang ako ay kakayanin ko pa yung aking mission mga kabayan na hindi nyo ako iiwan dahil wala akong magagawa kung mag-isa lang ako, hindi ko ma-spread out yung pagmamahal without you guys, kaya kailangan ko po yung inyong suporta dahil para sa iisang adikain natin na makatulong sa kapwa natin. Okay, sige. See you next episode po mga kabayan. Maraming salamat po. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah.